Jose Rizal at Andres Bonifacio. Dalawang pangalan na paulit-ulit nating naririnig tuwing pinag-uusapan ang kasaysayan ng Pilipinas. Pareho silang lumaban, pareho silang nagmahal sa bayan. Pero bakit si Rizal lang ang may titulo na Pambansang Bayani? Totoo ba na ang pagpili kay Rizal ay hindi desisyon ng mga Pilipino kundi ng mga Amerikano? Sa video na ito, ilalahad natin ang kwento ng dalawang magkaibang landas, dalawang magkaibang paraan ng paglaban at isang tanong na matagal nang hindi masagot. Sino ba talaga ang tunay at karapat-dapat na tawaging ang Pambansang Bayani ng Pilipinas? Ipinanganak si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang pamilyang Rizal ay kabilang sa mga prinsipalya, ang mayayamang Pilipinong may lupa, may edukasyon at may koneksyon sa pamahalaan. Ang kanyang ama, si Don Francisco Mercado, ay isang respetadong magsasaka at negosyante. Ang kanyang ina, si Doña Teodora Alonso, ay edukado at matalino. Ang una niyang guro at marahil ang unang nagtanim sa kanya ng pagmamahal sa karunungan. Bilang bunso sa 11 magkakapatid, maaga nang napansin ang talino ni Pepe. Bago pa man siya mag-7 taon, nakakabasa na siya ng Kastila at Latin. Habang ang ibang bata ay binubuhos ang oras sa paglalaro, si Rizal pagsusulat ng tula ang libangan. Pero habang siya ay lumalaki sa maayos na tahanan, sa labas ng kanilang bakuran ay ibang-iba ang mundo. Nakikita niya kung paano minamaliit ang mga katutubo, kung paanong ang simbahan at estado ay ginagamit hindi upang magturo ng kabutihan, kundi upang manakot at pang-api. Tahimik si Rizal bilang bata, pero hindi bulag. Sa bawat kwento ng kanyang ina, sa bawat pahina ng aklat na kanyang binabasa, unti-unting nahuhubog ang batang hindi lang matalino, kundi mapagmasid. At sa puso ng batang ito, dahan-dahang naitanim ang tanong na hindi nawawala. Bakit hindi pantay-pantay ang turing sa mga Pilipino sa kanilang sariling bayan? Hindi pa niya alam noon, pero ang tanong na ito ang magtutulak sa kanya sa paglalakbay. Isang paglalakbay na hahantong sa paniniwala na ang pagbabago ay maaaring makamit hindi gamit ang itak, kundi gamit ang panulat. 2 taon lang ang pagitan nila, pero ibang-iba ang mundong kinalakihan ni Andres Bonifacio. Habang si Rizal ay lumaki sa Karangyaan, si Bonifacio ay lumaki sa kalsada, sa lungsod ng Tondo, kung saan ang karaniwang araw ay pakikipagsapalaran para lang mabuhay. Panganay sa 6 na magkakapatid, maaga siyang naulila sa magulang, at dahil dito, siya mismo ang naging haligi ng kanilang pamilya. Sa murang edad, nagtinda siya ng baston, abaniko at papel de hapon sa mga kalsada ng Maynila. Hindi siya nakapagtapos ng formal na pag-aaral, pero hindi ibig sabihin noon na siya'y mangmang. Marunong siyang magbasa. Mahilig siya sa kasaysayan, lalo na sa mga revolusyon sa Pransya at Amerika. Binasa niya ang mga akda ni Rizal. Inaral niya ang ideya ng kalayaan. At higit sa lahat, nauunawaan niya ang galit ng mga Pilipinong naaapi dahil isa siya sa kanila. Kung si Rizal ay gumising sa katotohanan sa loob ng silid-aklatan, si Bonifacio ay namulat sa kalye kung saan ramdam niya ang bawat hampas ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Hindi siya pinalad mabigyan ng magarang edukasyon, pero ang mga karanasan niya ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang kalayaan at bakit ito kailangang ipaglaban. Habang lumalaki si Rizal, hindi lang siya natutong magbasa ng tula at kasaysayan. Natutunan din niyang basahin ang lipunan. Sa bawat misa na praile ang bida, sa bawat kwento ng magsasakang inagawan ng lupa, at sa bawat tinging may halong paghamak sa isang Indio, unti-unting nagigising ang kanyang kamalayan. Pero may isang pangyayari na naging mitya sa loob ng kanyang puso, ang pagpapakulong sa kanyang ina. Mahigit 2 taon itong kinulong. At sa murang edad, nakita ni Rizal kung paano ginagamit ang batas bilang sandata laban sa mga inosente. Doon nagsimula ang kanyang laban. Sa kanyang pag-aaral sa Maynila, lalo siyang namulat, pero ang mas malalim na pagbabago ay dumating nang siya'y mag-aral sa Europa. Sa Espanya, Alemanya, Pransya, nakita niya ang kaibahan. May diskurso, may karapatan, may boses ang mga mamamayan. Kaya naman habang lumalawak ang kanyang isipan, lalong sumisikip ang kanyang dibdib para sa bayang iniwan. Lumaban si Rizal,
ngunit hindi sa marahas na pamamaraan. Lumaban si Rizal sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. Nagbuo rin siya ng mga kilusan. Isa rito ang La Liga Filipina, isang samahan na ang layunin ay pagkakaisa, edukasyon at makataong reforma. Sa halip na itulak ang bayan sa digmaan, sinubukan ni Rizal na baguhin ang sistema mula sa loob. Sa isip niya, ang tunay na paglaya ay hindi lang sa kamay ng mga dayuhan, kundi sa pagbangon ng kaisipan ng bawat Pilipino. Hindi siya perpekto, hindi rin siya madaling maunawaan, pero malinaw ang kanyang intensyon. Gisingin ang diwang Pilipino, bigyan ng boses ang bayan, at ituro na may iba pang paraan ng paglaban, ang paggamit ng utak, hindi lang ng itak. Hindi masalita si Bonifacio, pero tahimik man siya, mulat ang kanyang mga mata. At habang paulit-ulit niyang nararanasan ng gutom, ang pangmamaliit at ang kawalan ng boses, unti-unti siyang napupuno. Ang mga aklat ang naging sandigan niya. Binasa niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inaral niya ang Rebolusyong Pranses, ang kalayaang ipinaglaban ng mga Amerikano at ang kahulugan ng isang bansang tunay na malaya. Pero higit sa lahat, nauunawaan niya ang sakit ng karaniwang Pilipino dahil siya mismo araw-araw ay nasa bituka ng sistema. Ang tunay na nagtulak sa kanya ay ang araw-araw na pagsasawalang kibo ng gobyernong Kastila sa hinaing ng mga Pilipino. Kaya't noong 1892, halos kasabay ng pagkakatatag ni Rizal ng La Liga Filipina, itinayo ni Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim na samahang isinilang sa dilim, pero ang layunin ay malinaw. Ang ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng paghihimagsik. Hindi ito madaling gawin. Sa panahon na ang pagdududa pa lang ay sapat na upang ang tao'y ikulong o patayin, kumalap si Bonifacio ng mga kasapi, nagsalita sa mga lihim na pulong at dahan-dahang pinagtibay ang samahan. Sa mga pabrika, sa palengke, sa kanayunan, ang apoy ng himagsikan ay unti-unti niyang pinakalat. At dito na lumitaw ang kakaibang anyo ng kanyang pagmamahal sa bayan. Hindi siya mataas magsalita. Hindi siya malayo sa masa. Siya ay isa sa kanila. Dumaranas sa parehong hirap, humaharap sa parehong takot, at nangangarap ng parehong kalayaan. Hindi man siya makata tulad ni Rizal, ang kanyang kontribusyon ay konkreto. Binuo niya ang unang organisadong revolusyonaryong kilusan ng mga Pilipino. Sa mata ni Bonifacio, sapat na ang ilang daang taon ng paghihintay. Hindi na sapat ang pagsusulat. Hindi na sapat ang paghingi. Panahon na para sa dahas. Sa lahat ng ginawa ni Jose Rizal bilang manunulat, doktor at tagapagbuklod, isa ang pinakatumatak, ang pinakayumanig sa bayan at ang pinakanaging dahilan ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga akda. Sa panahon na bawal magsalita laban sa simbahan o sa gobyerno, isinulat niya ang Noli Me Tangere, isang nobelang hindi lang kathang-isip kundi salamin ng Pilipinas noon, ng mga praileng gahaman, ng mga opisyal na tuso at ng mga Pilipinong takot lumaban. Hindi lang ito simpleng kwento, isa itong pasabog. Una itong inilathala sa Europa pero agad na nakarating at kumalat sa Pilipinas. Sa bawat pahina, unti-unting namulat ang sambayan ng Pilipino. May pangalan na ang kaapihan, may mukha na ang kalaban, at higit sa lahat, may dahilan na para magalit, para gumising, para magtanong. Hindi pa ito doon nagtapos. Sinundan niya ito ng mas matapang, mas mapanindigang El Filibusterismo. Kung ang Noli ay sigaw ng hinaing, ang El Fili ay bulong ng paghihiganti. Dito niya ipinakita ang desperasyon ng isang sistemang walang pag-asa, kung saan kahit na ang pinakamabuti ay naitutulak sa pagiging marahas. Dahil sa mga aklat na ito, napilitan ang mga Kastila na silipin muli ang Pilipinas. Nayanig ang simbahan, napikon ang mga opisyal, at sa mga Pilipino, sumiklab ang damdaming matagal na nilang tinatago. At dito makikita ang tunay na lakas ni Rizal. Hindi man siya humawak ng armas, kinatakutan siya na parang isang general. Dahil alam ng mga mananakop na kapag nagising ang isip ng mga Pilipino ay mas mapanganib iyon kaysa kahit anong sandata. Kaya kahit wala siyang direktang koneksyon sa katipunan,
Kahit paulit-ulit niyang sinabing ayaw niya ng marahas na revolusyon, siya pa rin ang sinisi. Siya ang ginawang simbolo ng sedisyon. Ipinatapon muna siya sa dapitan, at nang magsimula ang himagsikan, siya'y pinadampot, dinala sa Maynila at nilitis sa ilalim ng batas militar ng mga Kastila. Ang kanyang sentensya, kamatayan. Kung ang panulat ni Rizal ang gumising sa bayan, ang tapang ni Bonifacio ang unang umaksyon. Agosto 1896, nabulgar na ang katipunan, wala nang atrasan. Sa Pugadlawin, tinipon ni Bonifacio ang kanyang mga kasamahan. Doon, sa gitna ng kagubatan, pinunit nila ang kanilang mga sedula, ang simbolo ng pagkakaalipin sa ilalim ng Espanya. Hindi ito simpleng pagkilos. Ito ay hayagang pagtakwil sa kapangyarihan ng kolonyal na gobyerno. Isang tahasang deklarasyon. Hindi na kami sakop ng mga Kastila. Kami ay may sariling bayan. Ito ang tinaguriang Sigaw ng Pugadlawin, ang unang sigaw ng revolusyon. Isang sandaling hanggang ngayon ay sinasaluduhan sa bawat aklat ng kasaysayan. Mula sa sandaling yun, si Bonifacio na ang nasa unahan. Hindi siya nag-utos mula sa likod. Siya mismo ang humawak ng itak. Siya ang nanguna sa mga labanan. Siya ang nagturo sa sambayanan na ang kalayaan ay hindi hinihingi kung hindi ipinaglalaban. Ang mga tagumpay ay hindi naging madali. Marami ring naging kabiguan. Maraming kakulangan sa armas, disiplina at suporta mula sa ibang mga lider. Pero hindi matatawaran ang ginawa ni Bonifacio. Siya ang nagtayo ng pundasyon ng revolusyon. Kung si Rizal ang bumuo ng diwa ng pagkabansa, si Bonifacio ang unang nagsabuhay nito. Pero sa gitna ng pag-ikting ng himagsikan, lumitaw ang mga bitak. Habang lumalawak ang revolusyon, dumarami rin ang nag-aagawan sa pamumuno. At ang lalaking nagsimula ng lahat ay unti-unting itinulak sa gilid. Hindi pa ito ang huling bahagi ng kwento ni Bonifacio, pero dito nagsisimula ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Disyembre 30, 1896. Bagong Bayan, alas 7 ng umaga. Tahimik ang buong lungsod ng Maynila. Parang huminto ang mundo. Sa gitna ng damuhan, nakatayo ang mga sundalong Espanyol. Sa harap nila, isang Pilipinong walang armas, walang galit sa mata, walang takot sa dibdib. Si Dr. Jose Rizal. Matapos ang paglilitis na halos wala siyang laban, hinatulan siyang barilin sa harap ng publiko. Ang kasalanan niya, pagsusulat, pagmumulat, pagmamahal sa bayan. Bago siya tumungo sa Bagong Bayan, isinulat niya ang kanyang huling tula, Mi Ultimo Adios. Isang paalam na walang hinanakit, isang panalangin para sa bayan. Habang papalapit sa lugar ng pagbitay, hindi siya inihatid ng takot, inihatid siya ng dangal. Sa huling segundo ng kanyang buhay, bago pumutok ang mga baril, hinarap niya ang kanyang mga berdugo. Upang sa huli, mukha pa rin niya ang haharap sa langit. Dito nagtapos ang buhay ng isang taong hindi kailanman gumamit ng dahas pero kinatakutan ng isang imperyo. At sa dugo ni Rizal na umagos sa Bagong Bayan, isinilang ang isang lahing mulat, isang bayan na handa na sa paglaya. Si Rizal, binaril sa liwanag ng umaga sa gitna ng lungsod habang pinanonood ng daan-daang mga tao. May tambol, may opisyal na hatol, may pagkakataong magpaalam. May kasaysayang tumingin. Pero si Bonifacio, tahimik at palihim. Sa gitna ng gubat sa Maragondon, Cavite, walang testigo, walang huling salita, walang Mi Ultimo Adios. Matapos siyang dakpin ng mga tauhan ng bagong pamahalaang revolusyonaryo, kasama ang kanyang kapatid na si Procopio, binigyan sila ng isang mabilis at kaduda-dudang paglilitis. Walang tunay na hustisya, at sa huli, pinatawan sila ng kamatayan. Si Andres Bonifacio, ang nagpasiklab ng revolusyon, ang pinuno ng katipunan, ay pinatay ng sariling kilusan na minsan niyang pinamunuan. Hindi Kastila ang tumapos sa kanyang buhay, kundi kapwa niya Pilipino. Hindi siya pinapili kung gusto niyang humarap. Hindi siya binigyan ng pagkakataong sumulat ng huling paalam. Wala siyang monumento sa lugar kung saan siya pinabagsak. Habang si Rizal ay gininita ng buong bansa, si Bonifacio ay binalot ng katahimikan. Sa kanyang huling sandali,
Wala tayong alam kung ano ang kanyang iniisip. Pero marahil, hindi na galit ang naramdaman niya kundi lungkot. Lungkot na ang himagsikang sinimulan niya ay tinapos ng mga mismong taong ipinaglaban niya. Pagkatapos ng revolusyon, pagkatapos ng pagkamatay ni Rizal at ang trahedya ni Bonifacio, dumating ang panibagong mananakop, ang mga Amerikano. At tulad ng mga Kastila, alam ng mga Amerikano na para mapasunod ang mga Pilipino, kailangan nila ng isang simbolo. Kailangan nila ng bayani. Pero hindi pwedeng kung sino-sino lang. Sino kaya ang pipiliin nila? Si Bonifacio kaya na tumindig at tumawag ng armadong revolusyon? Hindi maaari. Mapanganib iyon. Magiging inspirasyon siya para sa mga Pilipinong maaaring mag-alsa rin laban sa kanila. Si Emilio Aguinaldo kaya? Hindi rin pwede. Sa paningin ng mga Amerikano, masyado siyang makabayan. Masyado ring sariwa ang alaala ng pakikipaglaban niya sa kanila. Kaya, ang pinili nila ay si Rizal. Tahimik, marangal, edukado, at higit sa lahat, hindi marahas. Noong 1901, sa ilalim ng pamumuno ni Governor William Howard Taft, isinabatas ang paglikha ng Rizal Province. Sinundan ito ng Rizal Monument sa Luneta at noong 1902, ginawa ang Disyembre 30 bilang opisyal na holiday, Rizal Day. Pero ang tanong, may batas ba na nagsasabing si Rizal ang pambansang bayani? Ang tunay na sagot, wala. Walang isang batas, walang proklamasyon na formal na nagtatalaga kay Rizal bilang the national hero. Pero sa pamamagitan ng mga aksyon ng pamahalang Amerikano, ang pagbibigay pugay, pagpondo ng monumento, pagdedeklara ng holiday, unti-unting nahubog ang imahe ni Rizal bilang pinakadakilang bayaning Pilipino. At dahil si Rizal ay hindi nanawagan ng digmaan at sa halip ay nagtaguyod ng mapayapang reforma, siya ang perpektong bayani ayon sa panlasa ng mga Amerikano. Isang bayani na magpapataas ng moral ng mga Pilipino pero hindi magpapalakas ng loob nila para lumaban. Isang bayani na magtuturo ng disiplina, hindi ng pag-aalsa. Kung ako lang naman ang papipiliin, mas pipiliin ko maging national hero natin si Andres Bonifacio. Ang dahilan ko, simple lang naman. Si Rizal, based sa research ko, hindi naman talaga niya ginusto na maging malaya ang Pilipinas. Parang ang dating sa akin, gusto lang niya na maging probinsya tayo ng kaharian ng Espanya at bigyan tayo ng mga parehas na karapatan sa mga regular na Espanyol, na mga Spanish citizen. Yun ang dating sa akin, okay? Samantalang si Andres Bonifacio, talagang siya, gusto niya na humiwalay tayo sa Espanya. Gusto talaga niya na ang Pilipinas ay maging sarili nating bansa nang hindi kinokontrol ng Espanya o kahit ano pang ibang mga bansa. So kung yun lang ang basehan para sa akin, alam naman natin na pareho silang malaki ang kontribusyon para sa kalayaan ng Pilipinas at sa ating identity bilang Pilipino, pipiliin ko yung tao na gustong lumaya at maging sarili, magkaroon ng kasarinlan ang Pilipinas. At yun si Andres Bonifacio.